Sa halos 7 taon nang naninigarilyo si Miling, hindi niya tunay na pangalan, gusto na niya itong tigilan. Sa isang araw kasi, higit 100 piso ang nagagastos niya sa pambili ng sigarilyo. Kung pwede, pero mahirap eh. Nahihirapan akong alisin. Bagamat nahihirapan itong alisin ang bisyo, lagi niyang sinisiguradong hindi ito nalalanghap ng kanyang mga anak. Pag naninigarilyo ako, nilalabas ko at saka hindi ko pinapakita sa kanila. Pero kaakibat ng paninigarilyo nito ang samot-saring sakit gaya ng tuberculosis. Ayon kay Dr. Beverly Dominguez ng Baguio General Hospital and Medical Center, mas lumalaki ang tsansang magkaroon ng tuberculosis ang mga naninigarilyo. Yung usok na naaamoy ng kanyang anak, doon po nagkakaroon ng secondhand smoking. Pwede po silang mag-develop ng mga asthma, pwede pong magka-develop po ng mga, madali po silang kapitan ng infeksyon. Maaari din pong mangyari na sa pagtanda nila ay pwede silang magka-develop ng tinatawag na COPD. Pwede rin pong magkaroon ng pagkasira sa baga, mga interstitial lung disease dahil dito sa paninigarilyo ng kanilang ina. Sa datos ng Department of Health, pumalo sa 58 ang naitalang kaso ng TB sa Cordillera. Isa po sa mga risk factors ang cigarette smoking or even vaping sa pagkakaroon po ng tuberculosis. Dahil humihina po, nagiging immunocompromised ang pasyente, humihina po ang kanilang resistensya. Kaya mas madali pong kapitan, mas madali pong ma-infect po sa tuberculosis ang mga pasyenteng naninigarilyo. Dahil po sa pagkasira na rin ng kanilang baga, mas madali po silang kinakapitan nito. Paalala rin ng DOH na ang paglipat sa vape mula sa ordinaryong sigarilyo ay hindi paraan ng pagtigil sa paninigarilyo. Hindi po considered as quitting or kasi kung titignan po natin, magkapareho lang po ang nagiging epekto nito sa kalusugan ng ating mga pasyente. Kaya ang cigarette smoking is vaping is just another form of smoking din lang po. Nagkataon nga lang po na iba po yung paraan at nagkataon na iba din po yung mga chemical. Ayon sa DOH, ilan sa mga sintomas ng tuberculosis ay ubo na nagtatagal ng higit 2 linggo at kung minsan ay may kasamang dugo, lagnat, pananakit ng dibdib, panghihina, pagpapawis sa gabi at bigla ang pagbabawas ng timbang. Sa tulong ng ilang test, agad-agad nalalaman kung ang isang tao ay may TB o wala. Kaya mapapansin po natin yung pagtaas ng kaso ng tuberculosis nitong 2022. Maliban sa komplikasyon sa paghinga, maaari ring maapektuhan ng tuberculosis ang iba pang parte ng katawan gaya ng bato, utak at gulugot. Bukas naman ang DOH Center para sa gamutan at konsultasyon ng mga taong mayroong TB. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.